Good morning, good morning, good morning everyone. This is the part 2 ng tinatalakay natin kaugnay po sa masasabi nating indirect and independent conspiracy between the two groups of politician. No? Ito po yung grupo ng administrasyon sa pamumuno ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Kasama po dyan ang kanyang House Speaker na si Martin Romualdez. Ang ikalawang grupo po, syempre ito yung grupo ng mga dilawan, no? Na pinamumunuan po nitong sina Riza Hontiveros, Laila de Lima, et al. Okay, so mga kaibigan, napansin natin na mayroon silang kanya-kanyang hakbangin, mayroon silang kanya-kanyang galaw na ang idinidiin po ay ang pamilyang Duterte. So halimbawa, ang Marcos administrasyon, ginagamit nila yung 125 million confidential fund ng Office of the Vice President, no, Sara Duterte, para idiin po, pasamain po, bigyan ng pangit na imahe ang Vice Presidente. Samantalang mga kaibigan, itong grupo naman nila Laila de Lima, Senator Riza Hontiveros ay idinidiin nila into something different itong pamilyang Duterte. So kasama na po dyan yung mga biktima ng extrajudicial killing. No? Kung mapapansin po ninyo, ang nagsusulong po ng extrajudicial killing, war on drugs controversy mga kaibigan ay ang grupo po nitong sina Laila de Lima. Siyempre, nandyan po yung grupo ng dalawang magagaling na abogado pero hindi pa naman sila representante ng mga biktima ng EJK. Ito po sina Attorney Joel Ruiz Butuyan, Attorney Cristina Conti na ang ingay-ingay pero themselves are not accredited by the ICC to defend the so-called victims of extrajudicial killing. Totoo mga kaibigan, hindi pa po sila tanggap at legal na representante ng mga biktima ng sinasabi nilang extrajudicial killing. Mga kaibigan, pagdating po, mapapansin po ninyo, no? Pinag-initan po ng administrasyong ito si VP Sara Duterte. Ginamit po ang 125 million confidential fund ng OBP para sabihin at ipakita sa buong mundo na nilustay nito ang 125 million in just 11 days. Hindi po magkakaganito ang lahat ng pangyayaring nakikita at napapanood natin kung sa una pa lamang ay nagsalita na ang kandidato po ng grupo nila Laila de Lima na si Heidi Mendoza. Okay? Si Heidi Mendoza, bago po siya tumakbo nitong May 2025 election, siya po ay mula sa Commission on Audit. Okay? Mula po siya sa Commission on Audit and therefore, very fresh yung kanyang kaalaman. No? Very fresh yung kanyang kaalaman at maliwanag na maliwanag sa kanya, very klaro yung proseso kung paano nga ba nililiquidate at ino-audit ang confidential fund, no? Kasi dalawa na po, no? Sa naging naging Commission on Audit Commissioner. Yung isa po ay si I forgot the complete name, no, pero ang apelyido po noon ay Tan. Yung pangalawa naman po ay si Attorney Rowena Guanzon at iba pang mga abogado. Okay, ayon doon sa dalawang naging COA commissioner, sabi po nila, by merely certification. Isa-certify lamang ng opisina ng gobyerno yung kanilang paggastos doon sa confidential fund. At yung detalye po, no, yung mga confidential and sensitive information ay nakalagay lamang sa isang sealed envelope. Okay? Nakalagay lamang po ito sa sealed envelope. Dalawa po, no, sa mga naging COMELEC ay COA commissioner ang nagsasabi at ilan po sa mga abogado ang nagpapatunay na ganito po talaga ino-audit ang confidential fund, no? So ang problema ay tahimik po itong si Heidi Mendoza. So ibig sabihin ang nasa isip nila,
Bahala kayo diyang mag-umpugan, Marcos at Duterte. Mag-umpugan kayo, kami gagawa ng patalikod, pailalim na mga aksyon para idiin, no, si Duterte. Okay, ganyan po ang nangyayari natin mga kaibigan. So pareho nilang dinidiin ang mga Duterte, pero may kanya-kanya silang mga personal na layunin. Meron po silang personal na goal, and that is sa 2028 national election. Ito na nga mga kaibigan yung latest mga kaibigan, no? Ito po. Lumitaw po ang isa sa mga inimbitahang resource person ni Senator Riza Hontiveros. Sino nga ba yun? Michael o alias Karene. Okay? So alias Karene. So dito ay ibinulgar po, no, umamin na po itong si Karene na siya ay binayaran, no, 1 million in total ni Senator Riza Hontiveros upang magsalaysay ng mga bagay laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Magsalita ng mga negatibo at masasamang mga gawa-gawang issue para maidiin po si former President Rodrigo Roa Duterte at si Vice President Sara Duterte. Ngayon, tahimik po ang kampo ni Senator Riza Hontiveros. Hindi po siya nagpapatawag ng kanyang legislative inquiry to talk and discuss this matter. Hindi po siya nagpapatawag. Pero pwede po niyang gawin yan para malinawan kung totoo nga ba ang sinasabi ni Karene o hindi. Tahimik po siya. Hindi siya nagsasagawa, hindi siya nagsusumiti ng legislative inquiry para mapatunayan kung ito ba ay nagsisinungaling bigla o talaga namang nagsasabi na ng katotohanan dahil inuusig na ng konsensya. Instead, mga kaibigan, ay mayroon na naman pong ginagawa itong si Senator Riza Hontiveros. Nagbabayad siya ng mga troll upang ipakita at palabasin na si Senator Riza Hontiveros ay sinisiraan dahil malakas daw di umano sa 2028 presidential election itong si Riza Hontiveros. So ibig sabihin, indirectly ay nagbabayad na ito ng troll upang siraan, no? Siraan si Karene para palabasin po na sinungaling si Karene. Okay, sa tingin niyo ba mga kaibigan, malakas para sa 2028 presidential election itong si Riza Hontiveros? Kayo po ang humusga. Suriin nga po ninyong mabuti ang inyong sarili. Sa tingin po ninyo, tama po ba na malakas itong si Riza para sa 2028 presidential election? Hindi po ako nagtataka. No? Obviously, kung talagang sinungaling itong si Karene, dapat magsagawa po siya ng legislative inquiry at huwag po siyang magbayad, no, ng panibagong troll para siraan at idemanda kunwari itong si Karene. Okay, kung anyway, napanood yun naman na po yung sinabi ni Karene na tumutugma po doon sa kanyang naging karanasan. Ibinahay siya ni Riza Hontiveros sa kanyang condominium unit. O, di ba? Doon siya pinatira, itinago. Ganon din po yung nangyari kay, basta meron po siyang isang tinago doon din noong nakaraan eh. Anyway, hintayin natin yung paglabas pa ng isa pa. Baka makonsensya na rin in the near future, no? Si Ka Amanda. Hintayin natin yung si Ka Amanda. So, yun na nga, no? As you can see, nakikita na natin ang grand plan ng administrasyon at talagang napasubo na sila. So, kesa bawiin po ni Pangulong Marcos Jr. si Duterte sa ICC at kesa bayaran po nila si Duterte gaya nga po ng nakasaad sa Rome Statute of the International Criminal Court, kailangan na lang nilang panindigan na totoo ang reklamo laban kay former President Rodrigo Roa Duterte. Dapat ay patunayan nila na guilty nga itong si Duterte sa mga crimes against humanity. Kabilang na nga po dyan ng tinatawag nilang extrajudicial killing
during his program or campaign na War on Drugs. So, kasi mga kaibigan, kapag binawi po ni President Marcos Jr. ang ating dating Pangulo na si Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr., lalabas sa buong mundo. Dahil na-expose na po tayo sa buong mundo, hindi ba mga kaibigan? We are exposed, no, sa buong mundo. So kapag binawi po ni BBM itong si Tatay Digong sa ICC, lalabas na po na ang mga nangyari, ang mga ginawa ng administrasyon kay Tatay Digong ay talaga namang sinadya dahil nais nilang pamunuan ang bansang Pilipinas for long years, no? Kagaya po ng pangarap ni BBM na mangyari yung nangyari sa kanyang ama na tumagal po ng higit 20 years, okay? So, kapag binawi, siyempre, iisipin ng tao, ay, totoo nga, si BBM ang may kagagawa ng lahat ng ito. So, dahil nga po doon sa in-expose natin, nabasa natin doon sa Rome Statute of the International Criminal Court, kapag hindi po napatunayan ng administrasyong ito yung mga pagkakasala ni Duterte sa mga Pilipino, yung sinasabi nilang crimes against humanity, extrajudicial killing, war during the war on drugs, kapag hindi po nila napatunayan mga kaibigan, malinaw pong nakasaad sa Rome Statute of the ICC ay mako-compensate, no? Magkakaroon po ng compensation ang dating Pangulo. It's because yung kanyang pagka-aresto ay very unreasonable, no? O yung tinatawag nating unlawful and illegal po yung pagpapadakip kay former President Rodrigo Roa Duterte, which is tumutugma po yung naging pahayag ni former President Duterte nung siya po ay nasa Villamor Air Base bago po siya dalhin sa ICC. Ang sabi po ni former President ay, kapag ganyan ang ginawa ninyo sa akin, that's kidnapping yan. Alam na ninyo ang inyong posibleng kaharapin. That is kidnapping. Yan po yung nabanggit po ni former President Duterte bago siya dalhin sa ICC. Okay, so yun na nga mga kaibigan. Kaya para hindi na po sila mapahiya sa buong mundo, ay kailangan na lamang nilang patunayan. Gagawa ng paraan para mapatunayang guilty si former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi hodang bayaran nila ang mga fake witnesses, okay? So ang nakikita natin dito, kailangan nilang magbayad ng mga fake witnesses to testify and provide statements against former President Rodrigo Roa Duterte. Okay, so gagawin nila yan mga kaibigan. Kesa naman lumabas po silang traidor at kahiya-hiya, di ba? So, ganun na lang po ang gagawin nila. Magbabayad ng witnesses, okay? Sa mga hindi po nakakaalam mo, sa mga anti-Duterte, actually yung mga ginawa po ni President Marcos Jr. kay Tatay Digong at kay Vice President Sara Duterte ay masasabi nating mga impeachable offenses. Okay, mga impeachable offenses po yung mga yon. Halimbawa, culpable violation of the Constitution. Ano po yung mga violation po na related dito sa culpable violation of the Constitution, betrayal of the public trust, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes. So, di ba? Lahat yan mga kaibigan, lahat ng articles of impeachment ay nakumit o nagawa ni President Bongbong Marcos Jr. So kaya sa ma-impeach nga, sabi ko nga, paninindigan na lamang nila ang kanilang ginawa. Okay, so sa next video natin, pag-uusapan natin ang mga specific cases na pasok po sa mga articles of impeachment na binanggit ko. Halimbawa, the government of the Republic of the Philippines through the administration Marcos Jr. falls under the betrayal of public trust. Bakit po kaya betrayal of public trust? Kasi ilang beses po siyang nagpa-interview sa mainstream media that the government will not going to cooperate with the ICC. Hindi sila makikipagtulungan, hindi sila tutulong. Lahat po ng kasinungalingan ay ginawa na po nila. Hindi na raw po miyembro ang Pilipinas ng ICC.
Pero welcome pong pumunta ang mga taga-ICC dito sa Pilipinas, pero sila po ay ituturing ng bansa bilang mga turista. Yan po ay malinaw nating napanood, napakinggan sa bibig po mismo ni President Marcos Jr. Sumulat din po si Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte at nilinaw po na kung sakali man magpunta rito ang mga taga-ICC ay hindi ito makikipagtulungan upang makulong, mahuli si Duterte dahil hindi na tayo miyembro. Yan din po ang mga salitang narinig natin kay Executive Secretary Lucas Bersamin at sa umalis po no na si Attorney Menardo Guevara. Okay? Maliwanag po 'yan. So, pinaniwala nila ang tao sa isang bagay na at the back end ay gumagawa po sila ng bagay para makulong, mapakidnap nila si Duterte. They betrayed the public trust. So, the unlawful arrest of the former President Duterte falls under the culpable violation of the Constitution. Ipinadakip po nila si former President Duterte at nakita natin, natunghayan natin kung paano nila binastos, binaliwala at hindi sinunod ang mga karapatang pantao ng isang akusado. Hindi rin po nila sinunod kung ano ang nakasulat sa Rome Statute of the International Criminal Court kapag nahuhuli ang isang akusado. Malinaw po sa Rome Statute na kinakailangang dalhin ito sa competent judicial authority upang pag-aralan, upang ipaliwanag sa akusado ang warrant of arrest. No, ano ba ang laman ng warrant of arrest? Ano nga ba ang krimen na ginawa ng akusado? Dapat po ay dinala si dating Pangulong Duterte sa competent judicial authority. And hindi po 'yan ginawa. Diniretso po siya sa ICC. That is the culpable violation of the Constitution. Okay, so the crimes and insertion in the 2025 General Appropriations Act na kung saan mga kaibigan ay mayroong billions of money insertion sa GAA. So sabi nga po ni Attorney Vic Rodriguez, there are amounting to 241 billion pesos of insertion sa GAA 2025. That will fall no under graft and corruption. Pinondohan po yung mga witness to testify against PRRD is what we call bribery. Panunuhol po ang tawag dyan mga kaibigan. Funding ICC to arrest and prosecute Duterte fall under treason. Hindi na po tayo miyembro ng ICC pero pinondohan po ang ICC at inutusan po ang ICC na maglabas ng warrant of arrest, ipadala sa Interpol at ang Interpol ang makikipag-ugnayan upang madakip si former President Duterte. Yan po ang tinatawag nating treason. So ano po yung nakikita natin dito? Kung binasa po ninyo yung warrant of arrest against the former President Rodrigo Roa Duterte, nakalagay po doon na iniutos ng gobyerno ng Pilipinas na maglabas ng warrant of arrest ang ICC. Ang warrant of arrest ay kailangang ipadala sa Interpol. Bakit sa Interpol? Kasi hindi na po tayo miyembro ng ICC. So therefore gagawa po sila ng middleman. Gagawa po sila ng ibang paraan, ibang daan upang maitawid po yung warrant of arrest. So ang ginawa po, ang utos po ng Pilipinas ay maglabas ng warrant of arrest ang ICC at makipag-collaborate no sa Interpol. And then ang Interpol ang magpapadala po ng notice, no? Yun nga po yung napag-usapan sa Senate probe mga kaibigan, yung red notice. At yung red notice na po yun ay hindi po yun kautusan. No, hindi po yun kautusan, bagkus hinuli si former President Duterte. At yung proseso na yan mga kaibigan, kung inyong napanood yung interview kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sabi po ni Lucas Bersamin, hindi tayo makikipag-ugnayan, makikipagtulungan sa International Criminal Court. Subalit, meron po siyang ganun na sinabi, no? This is not the exact word that I have read, that I have heard, no, about the Lucas Bersamin. Ang sabi niya, pero maaaring gawin ng ICC ay maglabas ng warrant of arrest, ipapadaan nila ito sa Interpol dahil tayo po ay miyembro ng Interpol. Yung Interpol po ang magpapadala sa atin ng notice. Ganun po ang mangyayari at gagawin ng ICC. So maliwanag po yun mga kaibigan. Hindi po tayo nagsisinungaling, panoorin po ninyo. I-research po ninyo ang interview kay Executive Secretary Lucas
Bersamin. Okay, so mga ganyang example po mga kaibigan. Example lamang po yan pero possible kung makikita natin ang ibang elemento ng articles of impeachment. So ibig sabihin mga kaibigan, kailangan pa rin nating suriin ang articles of impeachment at isa-isahin natin ang krimen na ginawa ng administrasyong ito at grupo po ng Dilawan. Okay, so back to thumbnail po tayo mga kaibigan, gaya po ng aking pinaliwanag. Ang nasa background po ay ang mag-amang Duterte. Okay? Mag-amang Duterte at ang nasa kaliwang panig ay ang grupo po ni President Marcos Jr. at yung sa kanang naman ay grupo naman po ni Laila De Lima. So kung nakikita po ninyo mga kaibigan, ang galawan po ng Marcos administration ay idiin po ang mga Duterte. Okay? Ang galawan din naman po ng grupo ni Laila De Lima ay idiin po ang mga Duterte. Pero magkaiba po sila ng pamamaraan, no? Itong si administrasyon ni Marcos, confidential fund plus EJK, no, 'di ba? Confidential fund, pero usually nakatutok po yung administrasyon sa confidential fund. Ito naman pong Dilawan, extrajudicial killing, war on drugs po yung kanilang isinusulong. So, ang layunin nila pareho ay burahin sa kanilang landas sa 2028 presidential election. Itong si Vice President Sara Duterte. Bakit? Paano natin nasabi yan mga kaibigan? Kasi nga po malakas si VP Sara sa 2028 national election. O, di ba? Pansin niyo mga kaibigan, magkaiba sila, di ba? O parang nangyari, nag-uusap sila eh. O sige, ako dun sa confidential fund, ididiin namin si VP Sara. O ikaw naman dyan sa war on drugs. So pansin niyo, sino ang nagsasalita sa war on drugs against the former President Duterte? Sino? Sila Laila De Lima, sila Trillanes, sila Riza Hontiveros, ayan. Siyempre yung dalawang abogado, no? Si Attorney Cristina Conti, Attorney Nery Colmenares. So sila po, no? At siyempre si Attorney Joel Ruiz Butuyan, mga kaibigan. Joel Ruiz Butuyan, no? 'Di ba? Naka-focus po sila doon sa krimen na ginawa, no? Ni Duterte daw, no? Yung extrajudicial killing. So sa Marcos naman, iba. Okay? Ibang paraan. So sa tingin ninyo mga kaibigan, hindi madidiin si VP Sara Duterte, mga kaibigan, doon sa confidential fund kung nagsalita itong si Heidi Mendoza. Kaso tahimik si Heidi Mendoza, di ba? Buti nga natalo. Kung nanalo itong si Heidi Mendoza, magiging trapo ito. Promise, magiging trapo ito si Heidi Mendoza. Sabi niya, ang aking buhay ay sa pag-audit, sa paggawa ng kabutihan. Diyos, Ginoo Heidi Mendoza, wag mong ipagyabang yung award mo, yan ay gawa-gawang award. Dahil kung ikaw ay inawardan bilang isang mabuting auditor, hindi kailangang ipagmayabang. At dapat sinabi mo ang katotohanan. Paano nga ba ino-audit ang confidential fund? Okay, sige mga kaibigan, i-challenge nga natin itong si Heidi Mendoza. Paano nga ba ino-audit ng Commission on Audit ang confidential fund? Hindi lamang po ng Pangulo, ng Vice Pangulo, DOJ, no, DILG at iba pang mga ahensya na binibigyan po ng confidential fund. Paano nga ba? Di ba tahimik si Heidi Mendoza? Galing siya sa COA eh. Imposibleng wala siyang alam. So, kung may alam talaga siya at talagang gusto niya ng matuwid, maayos at tapat na pamumuno, dapat sinabi na po niya in public through mainstream media. Baka nanalo pa siya. Di ba? Baka nanalo siya bilang senador kung talagang ginawa po niya yung kanyang nalalaman. Kumbaga, binroadcast niya through media yung totoong habang nangyayari kung paano ino-audit. Bakit ko hina-highlights yung mga ganito mga kaibigan?
Kasi nga po yung mga anti-Duterte, hindi po nila nakukuha ang isang bagay, ang isang paliwanag kung one word lang o isang beses ko lang babanggitin. Kaya kinakailangan pong ulit-ulitin ko sa kanila ang mga salita, ang mga statement ko. Inuulit-ulit ko, ibig sabihin hina-highlights ko po para mas maintindihan po nila. Kasi kapag hindi ko po hinighlights, ay hindi po nila ito paniniwalaan.